fabricated. This was how the Malacanang described retired SPO3 Arturo Las Cañas' testimony in the Senate investigation on his own allegations, linking President Rodrigo Duterte to the so-called Davao Death Squad. According to Presidential Chief Legal Counsel Secretary Attorney Salvador Panelo, Las Cañas' statement in a press conference is different from his affidavit, which was created a day before he faced the media. On the other hand, presidential spokesperson Ernesto Abella said Las Cañas has proven himself to be a polluted source and a perjured witness. Panelo reiterated that the chief executive is outraged by any extrajudicial killing and he will not tolerate it. Balikan natin, Secretary Panelo. Good morning again, sir. Yes, as I Okay, said, malinaw na po. hindi nga natin ang kanihan ng opisina ng Secretary Opo. Aguirre. Pag napag-aralan nila, Opo. siguro hiyarap na yun ng Choya. Opo. Tama sila. Now, even assuming na nasa jurisdiction ng Sandigapayan, Opo. di-dismiss lang yan at i-refile. Di ganun din. Opo. So, wala. Oo. Okay. Ang meron bang ebidensya? Wala. Wala kasi ebidensya. Si Laila. Oo. She should welcome that. Kung ako naman siya, Oo. patuloy ako. Okay. Kaya, kung ako ng abogado, pabayaan ko na walang jurisdiction. Di, kung makundig ako, di saka akong padisney. Oo. Tayo na lang kung ano talagang. Sinasabi din dito, hindi daw nakapag-file ng counter affidavit si Senator De Lima. Depensa po yung argumento po ng kampo ni De Lima, sir. Oo. Kaya nasa kanila. Kung they waive the right to file their counter affidavit, Okay. kasalanan nila yun. Oo. Option nila yan eh. Okay. Nasa kanila naman yun kung gusto yun. Oo. Okay. Pwede po yung sinabi po ni, pakikinggan po natin ang panig po ni Vit Aguirre, na Secretary Vit Aguirre, Secretary. Walang kinalaman sa trabaho ni De Lima ang kasong yan. So, ang jurisdiction RTC. As I said, Opo. napag-aralan niya ni Secretary Vit. Okay. And alam niya ang kanyang ginagawa. Opo. And even assuming na walang jurisdiction, pag yan ang dismiss, i-refile lang yan. Opo. So, useless yung mga ito. Okay. Nais din ng para masagot po ng ating gobyerno ng Malacanang itong sinasabi nilang mag-inhibit dapat si Vit Aguirre, no, against dito sa kaso against Senator De Lima. Opinion, reaction niyo po, Secretary Panelo. Bakit daw kailangan mag-inhibit? Anong reason? Anong reason na binibigyan nila na mag-inhibit sa Secretary? Opo. Anong reason na binibigyan nila? Why are they asking na mag-inhibit si Secretary Vit? What reason are they giving? Wala pong sinasabi lang po na dapat mag-inhibit si Vit Aguirre sa kasong yan. Kasi maaaring sabihin na baka may political... baka may yung motive po may halong politika. Ang trabaho ng Secretary of Justice, mag-file ng kaso. So, kung tingin nila ay gumagawa ng mali at nagmabiolate ng batas. That is his job. How can he inhibit himself? He's precisely performing his function. Okay. So, total impartiality in the dispensation ng kaso at sinasabi na pre-judge na daw si Senator De Lima. Kaya sinasabi na mag-inhibit na. Yung request nila mag-inhibit si Vit Aguirre, Sec. Alam mo, Aljo, Opo. yun ang assuming na pre-judge siya nung mga nag-PI. Nag-PI, nag-preliminary investigation. Yes, sir. Ang mag-decide naman ng korte. Opo. So, wala pa rin. Opo. Di magpresenta siya ng ebidensya sa korte. Mag-sign siya ng kanilang whatever documents they have, testimonial, documentary. At the court will decide on the basis of their record. Opo. Sir, ano naman po yung masasabi nyo na nag-request itong si Senadora Laila De Lima once na siya ay arestuhin ng isang safe na kulungan? And ito nga in-offer na ni Chief Bato itong custodial center sa PNP dahil baka daw mabiktima siya ng EJK, sir. Wala, puro kabalbalan lang naman yan. Alam po, ang problema kasi, when she was Secretary of Justice, Opo.
she violated the law. She violated the constitutional rights of the former President Gloria Arroyo. Walang kaso, walang mandamiano de arresto. Pinakulong yan. 6 na taon na nagkulong yan, mahigit. Opo. O ngayon, eto na siya ngayon. She faced the same situation. Kumbaga alam mo, sa amin sa Bicol, taga Bicol yan si Laila eh. Ang tawag sa amin yun, Merese. Kumbaga, buti nga sa'yo. Opo. Yan. Kasi yan ang ginawa mo noon. Ngayon, you're getting a dose of your own medicine. And nitong kamakailan po, sumama siya sa Walk for Life ng ating mga kababayan na Katoliko. At doon niya sinabi na hindi niyo siya mapapatahimik kahit magtagumpay kayo sa pag-aresto. Ano po yung reaksyon niyo doon, sir? Wala naman nagpapatahimik sa kanya. Saka hindi mo naman talaga mapapatahimik yan si Laila. Hindi ako siya magsalita. That is alright. Sek, may iba po tayo. Totoo bang winave na ni Pangulong Duterte na pabuksan na ang kanyang deposito sa bangko ng AMLAC? Noon pa. Okay. Noon pa. Ayos sa AMLAC, hindi ko. Meron siyang deklarasyon ba? Publicly, he already made that. Opo. And that alone is a waiver. Ang mahalaga dyan siguro tingnan mo, pag ang isang tao nag-waive ng isang karapatan niya Opo. na makakasira sa kanya, ibig sabihin, wala siyang tinatago. Noon pa man, nag-waive na siya dyan sa BPI branch nung claim ni Mr. Trillanes na meron siyang 211 million pesos. Nagbigay siya ng waiver, ako ang nagdala po sa bangko niyan, at nasa bangko na ang bola na buksan nila ang record ni Presidente. So, yung pong sinasabi po ng Malacanang, sige, i-file nyo sa tamang forum, ito si Senador Trillanes. Ibig sabihin yan, siya ang gumawa ng paraan na mag-come up ng ebidensya kasi nandun po yung burden of proof sa kanya, sir, no? Siya mismo ang naglabas ng ebidensya. Yun nga yung sinasabi ko, Opo. bulat sa poll. Ikaw ang nagkakusa, ikaw magprema. Hindi mo pa pwede. Yung inakasuhan mo, ang siya pa magpaprema na siya ang inosente. The burden of proof, as you correctly said, lies on the person who accuses or who alleges. Yung pong parang ginagawa, mayroon pong pribilehiyo ang senador na magsalita, magngangaw-ngaw dyan sa Senado, sir, no? Iyan po ang ginagawa ngayon ni... Ito ba'y isang paninira lang talaga sa panig po ng Pangulong ginagawa po ni Trillanes, sir? Dato namang paninira ang ginagawa niya. Ang problema kasi, hindi yata pinapansin niya si Trillanes, kaya nag-press con tuloy. Ngayon, pinapansin niyo na siya. Ngayon, natutuwa na siya. So, pansin lang pala. Ngayon, ang pinipress niya ngayon ay yung AMLAC, Yung AMLAC, na ilabas yung bank statement or bank history din ng Ayun na, ating sinabi Pangulo, ng Pangulo. Sir Panelo. Pwede, nasa AMLAC na yun kung lalabas niya. Ba't ang problema nga? Ako sa, di probahan mo, napakalatag na mga ebidensya mo. Opo. And then may isa pa siyang binubuo ngayon na scenario Ano yun? about kina Kim Mong and pati kay Jack Lam. Sir, ano yung reaksyon niyo doon na supporter daw kasi ito si Kim Mong? Tapos, ang ginawa, sinira yung business ni Jack Lam. Kasi sila yung magkakompetensya sa gano'ng industriya. Ano yung masasabi niyo doon, sir, na akusasyon din ni Trillanes, sir? Di pa naman sa kabalbalan niya. Kaya akusasyon siya, prueba. Opo. He creates scenarios galing sa kanyang imahinasyon. He produces documents which are fake. Kaya, hindi namin pinapansin yung si Mr. Trillanes. Pinapabayaan na lang natin. Kulang lang talaga sa pansin. KSP, kulang sa pansin. Anyway, Sek, maganda po yung ginagawa niyo every Friday. Napapanood po sa PTV4. Dial 8888. Maganda na po yung ginawa niyo. Last Friday, napanood po namin. Talagang nakikipag-usap na po kayo sa mga taong hihingi po ng tulong at nagbibigay po kayo ng payong legal. Yeah, mabuti ka pa, napapanood mo. Yes, sir. Napapanood po every Friday pagkatapos po ng programa namin, sir. Yung pinangako ni
Presidente Yes. Duterte Mhm. ay ginagawa niya. Ah, Kaya lang, napakadami talaga. 10,000 natin isang araw, tinatanggap natin opo, Mhm. opo, reklamo. opo. Oh. Kahit sa opisina ko lang, ang daming reklamo. Sobra. Kaya maraming problema ang mga kababayan natin. Mm. Ang tanong po nila, 24 hours ho ba yan, sir? Kasi meron silang tanong din kahit gabi. May nagte-text sa akin. May sumasagot ba sa 24 hours yan, 8888? Oh, 24 hours, no? Ang problema, sa dami nga, Oo. kung saan may nagreklamo na, sabi na, nakasampung tawag na ako, hindi makapasok. Opo, ganun po. Talagang busy. Mm. Busy, kailangan magtsatsaga ka talagang tumawag. Ayan, magtsaga lang tumawag, ha? Okay. Thank you po, Secretary. Ang suggestion mo sa kanila, kung hindi sila makatawag ng diretso, Ah, sumulat lang sila. Sulat na lang. At naman yun. mm. At binibigyan ng agad ng aksyon. Okay. Sa opisina ko lang hindi ako umaalis sa opisina sa isang araw na hindi ko na gagawa ng sagot lahat ng sulat na dumarating sa mesa kaya sundan yun. Mhm. One of these days, Sec, pwede ka bang ma-invite namin in person dito po sa Radyo Vision live? Medyo maaga po, 6 to 7. Kung ba mo na yata inaantay dito sa iyo, audio, Susunduin ka po ng... Sir? sa lahat ng istasyon. Opo. To be, to be invited in your program. Oo. It's an honor daw. Okay, na- sige sir ha. Okay, tawagan ka po ni Elena. Pa-schedule tayo sir ha. Thank you po, Sec. Maraming salamat. Okay, good morning po. Thank you. Okay. Si Secretary Sal Panelo. Oo, nakasama ko rin si Secretary Panelo sa Seoul, sa Korea. Mhm. Oo. At tumaten siya sa National Assembly ng Korea, no, ng Seoul, International Association of Parliamentarians for Peace. At humingi din ng paumanhin ang ating pong gobyerno sa South Korean government tungkol po sa pagkakapatay kay Ji Ik-ju. Oo. So pupunta dito sa SEC. Mas maganda para It's an malinaw. honor daw na ma-invite, pero walang yes eh. Hindi, parang hindi ko lang marinig kasi Parang putol-putol. positive, oo. Putol-putol Putol-putol kasi siya ang ano eh. natin, ang telepono, parang naintindihan naman.